Isang basurang walang silbi. Yan ang turing niya sa 10 taong sakripisyo ko. Habang nagpapakasarap siya sa kama ng iba, gamit ang perang pinaghirapan ko, ako'y nagtitiis sa mga mumo. Hiwalayan na natin ang baog na yan. Utos ng manloloko kong asawa. Pero hindi niya alam. Ako ang may hawak ng pisi ng kanyang buhay. Panahon na para bawiin ang lahat. Handa na ba siyang maranasan ng impyerno? Wala na siyang silbi, ma. Pabigat na lang ang baog na yan sa buhay ko. Wala na siyang ibinigay sa akin, kundi ang amoy ng kusina at ang nakakasawang mukha ng isang martir. Pagod na akong makisama sa babaeng hindi man lang ako mabigyan ng tagapagmana. Ang mga salitang iyon ay tila mga palasong may lason na tumagos sa manipis na kahoy ng pinto, diretso sa puso ni Maria. Nakatayo siya sa labas ng silid, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa bagong plansang polo na gawa sa mamahaling sutla. Iyon ang paboritong polo ni Ramon, ang polong maingat niyang pinadaanan ng init ng plansa sa loob ng 30 minuto upang masiguradong walang kahit isang kunot na makikita. Ngunit sa sandaling iyon, ang init na nagmumula sa tela ay tila lumipat sa kanyang balat, nagpapasunog sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang napasandal si Maria sa pader ng pasilyo. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila, nawawalan ng lakas na suportahan ang kanyang sariling timbang. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa kanyang noo, dala ng maghapong pagtatrabaho sa loob ng bahay na itinuturing niyang kaharian. Ngunit para sa kanyang asawa ay isa lamang itong kulungan ng isang aliping walang bayad. 10 taon. 10 taon niyang ibinigay ang bawat hininga niya para sa pamilyang ito. Siya ang utak sa likod ng bawat matagumpay na kontratang pinipirmahan ni Ramon. Siya ang lihim na nag-aayos ng mga gusot sa negosyo habang si Ramon ay nagpapakasasa sa papuri ng ibang tao. Siya ang nagsisilbing haligi, ang pundasyon, ang tahimik na arkitekto ng lahat ng karangyaan nilang tinatamasa. Ngunit sa pandinig ni Ramon, ang lahat ng iyon ay walang halaga dahil lamang sa isang bagay na hindi niya maibigay, isang anak. Muling narinig ni Maria ang matinis na tawa ni Doña Carmen, ang kanyang biyenan. Ang tawang iyon ay tila mga piraso ng basag na bubog na kumakalos sa katahimikan ng bahay. I told you, Ramon, hindi siya bagay sa pamilya natin. Isang babaeng walang boses, walang yaman, at ngayon ay napatunayang baog pa. Mabuti na lang at nahanap mo si Liza. That girl is perfect, fresh, beautiful, and most importantly, she's carrying your child. Tila na nahimik ang paligid para kay Maria. Ang polong hawak niya ay dahan-dahang nalukot sa loob ng kanyang mahigpit na pagkakahawak. Hindi lamang sakit ang kanyang naramdaman, kundi ang bigat ng mga katotohanang unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan. Hindi lang ito tungkol sa pagkadismaya o kawalan ng pagpapahalaga. Para sa kanya, tila may mga desisyong ginagawa na maaring maglayo sa kanya mula sa buhay na matagal niyang pinaghirapan at itinayo. Inilapit ni Maria ang polo sa kanyang mukha. Pilit na hinahanap ang amoy ng pabango ng kanyang asawa na dati-rati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan. Ngunit sa halip na bango, ang tanging nalanghap niya ay ang amoy ng pananakit. Sa bulsa ng polo, naramdaman niya ang isang matigas na papel. Sa nanginginig na mga daliri, inilabas niya ito. Isang kopya ng ultrasound. Ang pangalang nakasulat sa itaas ay malinaw pa sa sikat ng araw. Liza Macareg. Ang petsa ay noong nakaraang buwan pa. Nabitawan ni Maria ang polo. Ang mamahaling sutla ay bumagsak sa sahig, tila isang patay na balat na tinalikuran na ng may-ari. Ang tunog ng tela sa pagtama sa tiles ay hindi narinig ng sinuman, ngunit para kay Maria, iyon ang pinakamalakas na hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging martir. Ang bawat luhang pilit niyang pinipigilan ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi, mainit at puno ng pait. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Ang tunay na sakit ay hindi laging maingay. Minsan,
Ito ay ang nakabibinging katahimikan ng isang pusong unti-unting nadudurog sa loob ng dibdib. Dahan-dahan siyang tumalikod, bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Bumalik siya sa kusina, ang lugar kung saan niya ginugol ang kalahati ng kanyang buhay para pagsilbihan ang mga taong ngayon ay nagnanais siyang itapon na parang basura. Umupo siya sa lumang silya sa sulok, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na pasanin. Ang lamig ng gabi ay nagsisimulang pumasok sa kanyang mga buto. Ngunit ang apoy ng galit at pait sa loob ng kanyang puso ay mas lalong nag-aalab. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagtayo ng isang imperyo para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Kung ako ang nagtayo ng mundong kinalalagyan niyo, kaya ko rin itong gumuho sa isang iglap. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, ang bahagi ng kanyang katawan na naging sentro ng pananakit sa kanya sa loob ng maraming taon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng kadiliman ng kusina. Habang ang bawat patak ng luha ay bumabagsak sa kanyang kandungan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Ramon, ano kaya ang gagawin mo kapag nalaman mong ang lahat ng kayamanang ipinagmamalaki mo ay maglalaho sa sandaling bitawan ko ang aking mga kamay? Handa ka na bang makita ang tunay na mukha ng babaeng tinawag mong walang silbi? Ang bawat butil ng kanin sa hapagkainan ay tila naging kasing pait ng lason sa lalamunan ni Maria habang nakayuko siyang nakikinig sa walang katapusang sermon ng kanyang biyenan. Padabog na inilapag ni Doña Carmen ang kutsara sa porselanang pinggan, dahilan upang gumaang tumalon ang ilang piraso ng itlog at kumalat sa malinis na mantel. Ang tunog ng metal na tumama sa porselana ay tila isang babala ng paparating na bagyo sa loob ng tahimik na silid. Maria, ano bang klaseng pagluluto ito? Napakaalat ng itlog, tila ba buong dagat ay inilagay mo rito? Masyado ka bang nag-e-emote dahil sa mga narinig mo kagabi? Ayusin mo ang sarili mo. Huwag mong kalimutang kung hindi dahil sa pamilyang ito, baka namumulot ka pa rin ng mga tira-tirang pagkakataon sa kalsada. You should be grateful, napakapalad mo at pinili ka ng anak ko sa kabila ng pagiging hampas lupa mo. Hindi kumibo si Maria. Nanatiling nakapako ang kanyang paningin sa kanyang sariling kamay na nakapatong sa kandungan. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaramdam ng hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malamig na kapasyahan na unti-unting namumuo sa kanyang dibdib. Tumayo si Ramon, ang kanyang asawa, at nag-ayos ng kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin. Kumuha siya ng ilang piraso ng gusot-gusot na papel na pera mula sa kanyang pitaka at pabayang itinapon ito sa ibabaw ng mesa, malapit sa plato ni Maria. Ang mga papel na pera ay dahan-dahang lumapag, tila mga tuyong dahon na walang halaga. Iyan, pagkasyahin mo yan para sa buong linggo. Huwag kang magastos, Maria. Hindi tayo nagtatapon ng pera rito. Mag-grocery ka at siguraduhin mong masarap ang ihahanda mo mamaya dahil may mga business partners akong darating. Gusto kong makita nila na maganda ang buhay natin, kahit na ang totoo ay pabigat ka lang sa image ko. Pagkaalis ni Ramon, dahan-dahang kinuha ni Maria ang mga barya at papel na pera. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya ang katotohanan. Ang bawat sentimong ipinagyayabang ni Ramon, ang bawat gasgas sa kanyang itim na credit card, ay nagmumula sa mga pondong si Maria mismo ang nagpapatakbo sa dilim. Habang iniisip ng pamilyang ito na siya ay isang palamunin, siya ang tunay na nagpapakain sa kanilang mga luho. Lumuhod si Maria sa sahig upang linisin ang mga talsik ng pagkain na ginawa ni Doña Carmen. Sa gitna ng kanyang paglilinis, pasulyap niyang tiningnan ang itaas na bahagi ng malaking cabinet sa sasalas. Doon,
Sa likod ng isang dekorasyong florera ay nakatago ang isang maliit na lente ng kamera na siya mismo ang naglagay noong nakaraang gabi. Ang maliit na pulang ilaw nito ay tila isang mata ng katarungan na tahimik na nagmamasid sa bawat panlalait at kataksilan na nangyayari sa loob ng bahay na yon. Nang makatiyak na nakaalis na ang biyenan patungo sa kanyang pakikipagmahjong, mabilis na nagbihis si Maria. Nagsuot siya ng isang simpleng damit na may malapad na sombrero at malaking salamin upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Pumunta siya sa isang bangko na malayo sa kanilang tirahan. Sa loob ng malamig na opisina ng bank manager, hindi na siya ang amoy sibuyas na asawa ni Ramon. Siya ay si Maria Reyes, ang pinakamalaking investor ng kanilang sangay. Ma'am Maria, narito na po ang statement ng inyong main account. Ang inyong mga assets ay nananatiling matatag at ang paglilipat ng pondo mula sa joint account ninyo ni Mr. Ramon patungo sa inyong personal holding company ay matatapos na sa loob ng 48 oras. Tiningnan ni Maria ang mga numero sa papel. Milyon-milyong piso, sapat na upang bilhin ang dangal ni Ramon ng paulit-ulit. Ngunit hindi pera ang gusto niya. Gusto niyang makita ang pagbagsak ng tore ng kasinungalingan na itinayo ng pamilyang ito sa ibabaw ng kanyang mga luha. Pagbalik sa bahay, mabilis na pumasok si Maria sa kanilang silid. Inusod niya ang malaking wardrobe at kinuha ang isang lumang laptop na nakatago sa ilalim ng sahig. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng mga dokumentong magpapatunay na ang lahat ng ari-arian ni Ramon ay nakasanla na sa kumpanyang pag-aari niya nang hindi nito nalalaman. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang singsing sa kasal. Pinagmasdan niya ang gintong bilog na tila isang tanikala na sumasakal sa kanya sa loob ng 10 taon. Walang tunog na narinig nang ilagay niya ito sa loob ng isang maliit na velvet box at itago sa ilalim ng kanyang mga lumang damit. Iyon na ang huling beses na tatanggapin niya ang titulong asawa ni Ramon. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aayos ng mga dokumento, biglang naramdaman ni Maria ang isang malamig na hangin mula sa pintuan. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang humaba sa sahig ng silid, tila isang madilim na presensya na bumabalot sa kanyang munting espasyo. Maria, anong ginagawa mo riyan sa ilalim ng aparador? At kaninong laptop ang hawak mo? Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalas na patalim na pumunit sa katahimikan. Nanigas ang buong katawan ni Maria, ang kanyang daliri ay nanatiling nakadiin sa keyboard, habang ang screen ay malinaw na nagpapakita ng mga transaksyong magpapabagsak sa kanilang lahat. Mabilis na isinara ni Maria ang takip ng lumang laptop. Ang tunog ng paglapat ng plastik ay tila isang malakas na babala sa kanyang pandinig. Hinarap niya ang kanyang biyenan nang may pilit na ngiti habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Pinawi niya ang panginginig ng kanyang mga daliri sa pamamagitan ng pagpisil sa kanyang sariling palad sa ilalim ng mesa. Naghahanap lang ako ng mga bagong recipe para sa dinner mamaya, ma. Gusto ko sanang sorpresahin si Ramon sa paborito niyang kare-kare na may espesyal na bagoong. Mahinahong sagot ni Maria. Ang kanyang boses ay nananatiling malumanay kahit na ang kanyang kalooban ay naglalayab sa takot. Tumingin si Doña Carmen ng may pagdudud. Ang kanyang mga mata ay tila mga karayom na sumusuri sa bawat galaw ni Maria. Ngunit sa huli, umismid lamang ang matanda at inayos ang kanyang mamahaling alampay. Mabuti naman at naisipan mong gumawa ng paraan para mapasaya ang asawa mo. Siguraduhin mong masarap iyan dahil pagod si Ramon sa pagtatrabaho para sa bahay na ito habang ikaw ay nakaupo lang. Nang makaalis ang matanda, huminga ng malalim si Maria. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bigat ng semento. Hinintay niyang sumapit ang gabi, ang oras kung kailan ang kadiliman ay nagiging kanyang kakampi. Nagbihis siya ng isang itim na blusa at pantalon,
Iniwan ang kanyang imahe bilang isang sunod-sunurang asawa sa loob ng 4 na sulok ng kanilang silid. Sa isang maliit at tago na cafe sa dulo ng lungsod, isang lalaki ang tahimik na naghihintay. Ang bawat paghakbang ni Maria patungo sa mesa ay tila isang paglayo sa kanyang lumang pagkatao. Ang bawat pagtama ng kanyang sapatos sa semento ay lumilikha ng isang matatag na ritmo ng pagbabago. Pag-upo niya, sinalubong siya ng isang pares ng mga matang puno ng paggalang at malasakit. "Good evening, Miss Reyes. I have the files you requested." Bungad ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanlalamig na damdamin ni Maria. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Sa loob ng folder ay ang lahat ng katotohanang pilit na ikinubli ni Ramon. Ang mga mamahaling alahas na binili para kay Liza, ang mga hotel reservations, at ang bawat sentimong kinuha mula sa kumpanyang lihim na pinapatakbo ni Maria. Habang binabasa ang bawat pahina, naramdaman ni Maria ang muling paghapdi ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hapdi ay may kasamang determinasyon. Napansin ni Gabriel ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Maria. Hindi siya nagsalita ng kung ano-anong pampalubag loob. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang isang baso ng mainit na gatas sa harap ni Maria. "Inumin mo muna ito. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng galit sa isang gabi lang. Narito ako para tulungan kang bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa iyo. Hindi lang ang pera, kundi pati na ang iyong pagkatao." Ang init ng baso sa mga palad ni Maria ay tila tumagos sa kanyang buong pagkatao. Sa 10 taon ng kanyang pagsasama kay Ramon, kailanman ay hindi siya tinanong kung kumusta na siya o kung kailangan ba niya ng pahinga. Ang simpleng pagkalinga ni Gabriel ay tila isang himala sa gitna ng kanyang tuyot na buhay. Isang sandali ng pagtatagpo ng kanilang mga mata ang naganap. Isang sulyap na puno ng pangunawa na hindi nangangailangan ng mga salita. "Simulan na natin, Gabriel. Putulin natin ang unang linya ng supply ng pera ni Ramon. Gusto kong maramdaman niya kung paano mawalan ng lupa na tinatapakan." Ang malamig na utos ni Maria. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa katahimikan. Pag-uwi ni Maria, sinalubong siya ng amoy ng alak at ng madilim na anyo ni Ramon sa salas. Ang bawat hakbang ni Ramon patungo sa kanya ay tila isang banta ng panganib. Biglang hinablot ni Ramon ang kanyang braso, ang higpit ng pagkakahawak nito ay tila dudurog sa kanyang mga buto. Ang mga daliri ni Ramon ay bumaon sa kanyang balat, nag-iiwan ng mga mapupulang marka na sa kalaunan ay magiging lila. "Saan ka nanggaling? Bakit ngayon ka lang? Akala mo ba hindi ko mapapansin ang madalas mong paglabas ng bahay? Sino ang lalaking kinakasama mo, Maria? Sumagot ka." Ang pasigaw na tanong ni Ramon. Ang kanyang hininga na amoy alak ay tumatama sa mukha ni Maria. Hindi natakot si Maria. Tiningnan niya ang kanyang asawa ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay puno ng pag-ibig, ngunit ngayon ay wala ng anuman, kundi ang malamig na apoy ng paghihiganti. Ramdam niya ang sakit sa kanyang braso, ang bawat pintig ng kanyang dugo. Sa bahaging yon ay tila isang paalala ng lahat ng pasakit na tiniis niya. Ngunit sa likod ng sakit na yon, may isang katanungang bumubulong sa kanyang isipan. Isang katanungang magpapatulog sa kanya ng may balisa sa gitna ng gabi. Hanggang kailan niya kayang dalhin ang bigat ng damdaming ito bago siya tuluyang mapagod? At kapag lumipas na ang lahat, may matitira pa kaya sa kanyang puso na handang muling umasa at magsimula? Ang marangyang bulwagan ng kanilang tahanan ay punong-puno ng halakhak at ningning na mga mamahaling hiyas. Ngunit para kay Maria, ang bawat liwanag ay tila isang titig na humuhusga sa kanyang pagkatao. Suot ang isang luma at kupas na bestido na itinago niya sa ilalim ng isang puting apuron. Abala siya sa pag-aabot ng mga tray ng pagkain sa mga panauhin ni Ramon. Ito ang gabi ng ika-10 anibersaryo ng kumpanyang kailanman ay hindi kikilalanin ng kanyang pangalan
Bilang tunay na haligi nito, si Ramon ay nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang isang baso ng mamahaling alak, habang ipinagmamalaki ang kanyang mga tagumpay. This year is my best year. Hard work and vision, that's the secret. Wika niya sa mga kaibigang negosyante na tila mga linta kung sumipsip sa kanyang bawat salita. Hindi niya man lang sinulyapan si Maria na noon ay nagpupunas ng mga mantsa sa sahig sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang hudyat ng mas malalim na sakit ay dumating sa anyo ni Liza. Pumasok ang dalaga sa bulwagan na tila isang reyna. Suot ang isang pulang damit na humahamon sa bawat mata sa loob ng silid. Ang kwintas na suot nito ay ang mismong piraso ng hiyas na sinabi ni Ramon kay Maria na isang investment para sa hinaharap ng kumpanya. Ngayon, ang hiyas na yon ay kumikinang sa leeg ng ibang babae. Everyone, I want you to meet Liza Macareg, my special assistant and the person behind my latest marketing success. Pagpapakilala ni Ramon, ang kanyang boses ay puno ng paghanga na kailanman ay hindi narinig ni Maria. Si Doña Carmen naman ay masayang humalik sa pisngi ni Liza, habang pasulyap na tiningnan si Maria na noon ay nag-aayos ng mga bulaklak. Look at her. So elegant and smart. Hindi tulad ng iba na marunong lang humawak ng walis. Di parinig ng matanda na sadyang ipinarating sa pandinig ni Maria. Sa gitna ng katuwaan, sadyang idinampi ni Liza ang kanyang baso ng pulang alak sa suot na polo ni Ramon. Ang likido ay kumalat sa maputing tela, tila isang sariwang sugat na bumubukas. Oh, I am so sorry, Ramon. Napaka-clumsy ko talaga. Pabebe nitong paumanhin. Mabilis na lumapit si Maria upang linisin ang mantsa. Ngunit itinulak siya ni Ramon palayo. Get out of the way, Maria. Ang bagal-bagal mo talaga. Asik nito bago hinila si Liza patungo sa isang pribadong silid upang ayusin ang dumi. Hindi napigilan ni Maria ang kanyang sarili na sumunod ng tahimik. Sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya ang imahe ng kataksilan na hindi na kayang burahin ng anumang luha. Ang kanyang asawa ay mahigpit na nakayakap kay Liza. Ang kanilang mga labi ay nagtatagpo sa isang paraang puno ng pagnanasa na matagal nang ipinagkait sa kanya. Walang sumigaw, walang pintong bumagsak. Ang tanging naramdaman ni Maria ay ang unti-unting pagkamatay ng huling bahagi ng kanyang pagmamahal. Bumalik siya sa kusina upang ligpitin ang mga basag na kristal na naiwan ng isang panauhin. Habang pinupulot niya ang mga matatalim na piraso, isang dulo ng bubog ang bumaon sa kanyang hintuturo. Ang pulang dugo ay dahan-dahang pumatak sa puting tiles, ngunit hindi man lang siya kumurap. Ang hapdi sa kanyang balat ay wala sa kalingkingan ng lamig na bumabalot sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa ng apuron. Sa ilalim ng lamesa, mabilis siyang nag-type ng mensahe para kay Gabriel. Simulan na natin ang Phase 1. Putulin ang lahat ng access. Sa labas, muling nagtipon ang mga tao para sa isang toast. Itinaas ni Ramon ang kanyang baso at tinawag ang waiter. Bring me the most expensive champagne we have. I'm paying for everyone tonight. Pagmamalaki niya, sabay hugot ng kanyang itim na credit card. Iniabot ni Ramon ang card sa waiter. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng kumpiyansa. Ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik ang waiter na may bakas ng pag-aalangan. Ang katahimikan ay nagsimulang gumapang sa bulwagan habang ang lahat ay nakatuon sa dalawang lalaki. Sir, I'm sorry pero decline po ang card ninyo. Sabi po ng system, the account has been restricted by the primary holder. Mahinang sabi ng waiter, ngunit sa pandinig ni Ramon, iyon ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Napawi ang ngiti sa mga labi ni Ramon. Tumingin siya sa paligid. Sa mga matang dati ay puno ng paghanga na ngayon ay nagsisimulang mapuno ng pagtataka at kutya. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig habang muling inaabot ang isa pang card. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsimula
nang gumuho ang kanyang palasyo. Sa sulok ng silid, nakita niya si Maria na nakatayo, tahimik na nakamasid, habang ang isang munting patak ng dugo sa daliri nito ay tila isang pulang marka ng pagtatapos. Ano ang pakiramdam, Ramon, na hiyain sa harap ng mundong pilit mong nakuha mula sa aking mga kamay? Ang paghampas ng palad ni Ramon sa ibabaw ng lamesang kahoy ay tila isang babala nang gumuho niyang dignidad, dahilan upang gumaang tumalon ang mga mamahaling kristal na baso sa loob ng tray na hawak ni Maria. Ang bawat mura at sigaw nito sa telepono ay punong-puno ng puot at kahihiyan, habang pilit nitong pinapaliwanag sa manager ng bangko ang nangyari sa gitna ng pagtitipon. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa, lalong lumalalim ang katahimikan sa panig ng bangko. Sisibakin ko ang lahat ng mga taga-bangko na yan. Pinahiya nila ako sa harap ng mga partners ko. Maria, nasaan na ang tsaa ko? Ang bagal-bagal mo talaga. Wala ka nang ginawang tama. Asik ni Ramon bago muling ibinaling ang galit sa telepono. Dahan-dahang inilapag ni Maria ang tasa ng tsaa sa tabi nito. Ang usok na nagmumula sa mainit na likido ay tila isang manipis na tabing na naghihiwalay sa kanyang emosyon mula sa panunumbat ni Ramon. Uminom ka muna, Ramon. Pampakalma ito. Mahinahong sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Pinagmamasdan niya ang kanyang asawa na tila isang sugatang hayop na pilit na nananakit sa iba upang pagtakpan ang sariling kahinaan. Sa loob ng kanyang puso, alam ni Maria na ito pa lamang ang simula ng pagbawi ng tadhana. Kinaumagahan, sa gitna ng sikat ng araw na tumatama sa mga salamin ng matatayog na gusali, naglakad si Maria patungo sa opisina ni Gabriel. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglayo sa dilim ng kanilang tahanan. Sa loob ng silid na amoy kape at lumang papel, sinalubong siya ni Gabriel na may ngiting tila isang kanlungan sa gitna ng kawalan. Miss Reyes, handa na ang mga dokumento para sa paglilipat ng lahat ng assets mula sa joint accounts patungo sa iyong holding company. Sa susunod na linggo, wala nang matitirang kahit isang sentimo sa pangalan ni Ramon. Bungad ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan. Ngunit bago pa man makasagot si Maria, napansin ni Gabriel ang isang bahaging nakatago sa ilalim ng manggas ng kanyang blusa. Isang bakas ng nakalipas na gabi, ang maputlang kulay ng pasa sa kanyang braso. Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Gabriel ang hapdi na pilit na itinatago ni Maria. Nang hindi nagsasalita, tumayo si Gabriel at kumuha ng isang maliit na lalagyan ng gamot mula sa kanyang drawer. Dahan-dahan niyang kinuha ang braso ni Maria. Ang dampi ng kanyang mga daliri na may kasamang malamig na gamot ay tila isang himala na nagpapahinto sa tibok ng sakit sa balat ni Maria. Ang bawat hagod ni Gabriel ay puno ng ingat. Tila ba hawak niya ang isang napakarupok na hiyas na ayaw niyang mabasag. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Maria na hindi siya isang gamit na pwedeng saktan, kundi isang tao na karapat-dapat alagaan. Huwag mong hayaang saktan ka pa niya muli, Maria. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pasang, ngunit ang damdamin ay nakatuon sa babaeng nasa kanyang harap. Ang sandaling iyon ay binalot ng isang mainit na katahimikan, isang uri ng ugnayan na hindi nangangailangan ng malalaswang salita, kundi pagkilala lamang sa sakit ng isa't isa. Muling bumalik ang profesionalismo sa mukha ni Gabriel nang buksan niya ang isa pang folder. May isa pa akong natuklasan, Maria. Tungkol kay Liza, sinuri ko ang mga petsa ng kanyang check-up at ang ultrasound na nakuha mo. Hindi tugma ang edad ng sanggol sa mga petsa kung kailan narito o kasama ni Ramon ang babaeng iyon. May malaking posibilidad na hindi si Ramon ang ama ng dinadala ni Liza. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Maria. Ang katotohanan ito ay tila isang huling piraso ng puzzle na bubuo sa pagkawasak ng mundong binuo ni Ramon
sa itaas ng kasinungalingan. Sa gitna ng kanilang malalim na pag-uusap, biglang niyanig ng pag-vibrate ng kanyang cellphone ang ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Ramon ay kumikislap sa screen, tila isang masamang pangitain. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses ni Ramon ay hindi na ang mapagmataas na boses na narinig niya kagabi. Ito ay isang boses na puno ng takot at kalituhan. Maria, nasaan ka? Umuwi ka ngayon din. May mga lalaking nakabarong dito sa harap ng bahay. May dalang demand letter. Sinasabi nilang ang bahay na tinitirhan natin ay nakasanla na at kailangan na nating lisanin sa loob ng 30 araw. Anong kalokohan ito? Maria, sumagot ka. Ibinaba ni Maria ang telepono nang hindi nagbibigay ng sagot. Tumingin siya kay Gabriel at sa gitna ng kanyang mga mata ay sumilay ang isang uri ng liwanag na matagal nang nawala. Ang liwanag ng isang babaeng handa nang maningil. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang tanong ang nanatiling nakatimo sa kanyang isipan. Ano ang gagawin niya kapag ang huling pader na nagpoprotekta sa kanyang asawa ay tuluyan ng gumuho at kailangan na niyang harapin ang mga luhang hindi niya pa nailalabas sa loob ng 10 taon? Ang bawat hakbang ni Maria patungo sa pintuan ng kanilang mansyon ay tila paglalakad sa gitna ng isang gumuguhong palasyo. Ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat, amoy ng lumang papel at ng nanunuot na kaba na nagmumula sa kinalalagyan ni na Ramon at Doña Carmen. Hindi pa man siya tuluyang nakakapasok, dinig na niya ang pagbalibag ng mga gamit sa loob, ang tunog ng mga libro at florera na humahampas sa sahig, tila mga bahagi ng kanilang dangal na isa-isang nadudurog. Nadatnan ni Maria si Ramon na nakaluhod sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga nagkalat na dokumento. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Sa gilid, si Doña Carmen ay nakasandal sa kanyang mamahaling silya, mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib, habang ang mabilis niyang paghinga ay lumilikha ng isang mabigat na ritmo sa katahimikan. Maria, saan ka ba nanggaling? Tingnan mo ito, sigaw ni Ramon, sabay pakita ng pulang papel na tila isang nagbabagang uling sa kanyang kamay. Sinasabi dito na ang mansyong ito ay nakasanla sa isang kumpanyang hindi ko man lang narinig kailanman. Paanong nangyari ito? Ako ang nagpapatakbo ng lahat. Ako ang pumipirma ng mga tseke. Imposibleng mawala ang bahay na ito. Lumapit si Maria ng may dahan-dahang galaw. Ang kanyang mukha ay tila isang kalmadong lawa na hindi natitinag ng anumang daluyong. Yumuko siya upang pulutin ang isang piraso ng basag na kristal. Ang kanyang mga daliri ay banayad na umiiwas sa matatalim na dulo nito. Baka naman may nakalimutan kang pinirmahan noon, Ramon. Alam mo namang masyadong marami ang inaasikaso mo. Baka nalito ka sa dami ng mga utang na kinuha mo para sa mga luho ninyo, mahinahong sagot ni Maria. Ang bawat salita ay tila isang banayad na patalim na humihiwa sa pagkatao ng kanyang asawa. Anong utang? Are you accusing me of being reckless? Maria, everything I did was for this family. Asik ni Ramon, ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop na pilit na lumalaban. Kailangan natin ng pera. Ngayon din. Ibinenta ko na ang ilang shares ko pero hindi sapat. Maria, alam kong may itinatago kang pera mula sa allowance na ibinibigay ko sa iyo sa loob ng 10 taon. Ibigay mo sa akin lahat. Isalba natin ang bahay na ito. Tumingin si Maria sa kanyang asawa, sa lalaking minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang sarili. Ang pagmamakaawa sa mga mata ni Ramon ay hindi nagdulot ng awa sa kanyang puso, kundi isang malalim na pagkasuklam. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang sariling mga balikat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagsisikap na huwag humalakhak sa harap ng kanilang kamalasan. Wala akong pera, Ramon. Ang bawat sentimong ibinigay mo ay napunta sa pagkain ninyo, sa paglalaban ng mga damit ninyo, at sa pagpapanatili ng linis ng bahay na ito.
na ngayon ay mawawala na sa inyo, wika ni Maria. Ang kanyang boses ay naging malamig pa sa simoy ng hangin sa hating gabi. Biglang tumayo si Doña Carmen at dinuro si Maria ng kanyang nanginginig na daliri. Ikaw na babae ka. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa amin, nasa putikan ka pa rin. Ramon, huwag kang maniwala sa kanya. Sigurado akong may ninakaw siya sa atin. Kapag nanganak si Liza, doon na tayo titira sa bagong kondo na binili mo para sa kanya. Iwanan na natin ang malas na babaeng ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maria nang marinig ang pangalan ng kabit. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa bintana. Pinagmamasdan ang dapit hapon na unti-unting lumalamon sa kanilang hardin. Ang bawat anino sa labas ay tila mga alaala ng kanyang mga sakripisyo na ngayon ay malaya na siyang iwanan. Sige, Ramon, pumunta kayo kay Liza. Doon kayo humanap ng kaligtasan. Bulong ni Maria, ang kanyang tinig ay puno ng isang uri ng kapayapaan na nakakatakot pakinggan. Ngunit huwag mong kakalimutan na ang bawat pader ng bahay na ito ay saksi sa kung paano mo ako minaliit. At sa sandaling lumabas kayo sa pintuang iyan, wala na kayong babalikan. Napatigil si Ramon. Ang kanyang mukha ay biglang namutla habang tinititigan ang kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang Maria na hindi niya kilala. Isang Maria na may mga matang tila isang madilim na kailaliman na handang lumamon sa kanyang buong mundo. Sa gitna ng tensyon, ang tunog ng isang mabilis na pagkatok sa pinto ay yumanig sa kanilang lahat. Nang buksan ni Ramon ang pinto, hindi ang mga maniningil ng utang ang bumungad sa kanya. Isang lalaking nakauniporme ng pulis ang nakatayo. May hawak na isa pang dokumento na mas malala pa sa nauna. Mr. Ramon Reyes, mayroon po kaming warrant para sa pag-imbestiga sa inyong kumpanya dahil sa hinalang paglabag sa batas ng korporasyon at sadyang pag-iwas sa buwis. Kasama na rin po ang subpuena para sa inyong asawa na si Maria Reyes bilang pangunahing testigo. Napako si Ramon sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay tila naputol sa kanyang lalamunan. Lumingon siya kay Maria. Naghahanap ng kasagutan. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang kanyang asawa na dahan-dahang isinusuot ang kanyang mamahaling Amerikana na tila handa nang harapin ang isang bagong bukas. Maria, anong ginawa mo sa atin? Ang tanong na ito ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng malamig na katotohanan na ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, siya na ang taya. Ang bawat pahina ng mga dokumentong kinukumpiska ng mga awtoridad ay tila mga piraso ng laman ni Ramon na unti-unting hinihiwalay sa kanyang pagkatao. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa loob ng kanilang bahay ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa sahig na kahoy, tila mga dambuhalang paa na dumudurog sa huling kuta ng kanilang karangyaan. Si Doña Carmen ay nakaupo sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang rosaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa langit, kundi sa bawat kahon na inilalabas mula sa silid ng kanyang anak. Maria, gawin mo ang lahat. Asawa ka ni Ramon. You have to tell them na wala siyang alam sa mga sinasabi nilang tax evasion na yan. Ang hysterical na pakiusap ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Think about our family's reputation. Isang kahiyahiyang bagay ito sa mga kaibigan natin sa club. Maria, do something. Tumingin si Maria sa kanyang biyenan nang may isang uri ng pagkamangha na hinaluan ng pait. Ang babaeng ito, na kailanman ay hindi siya itinuring na kapamilya, ay ngayon ay humihingi ng tulong sa kanya sa ngalan ng pamilya. Dahan-dahang lumapit si Maria sa bintana, pinagmamasdan ng mga asul at pulang ilaw ng sasakyan ng pulis na naglalaro sa mga dahon ng punong mangga sa labas. Ma, ang katotohanan ay hindi na babago ng aking sasabihin. Ang mga dokumento na ang magsasalita para sa atin. Mahinahong sagot ni Maria. Ang kanyang tinig ay tila isang malamig na simoy ng hangin
na nagpapatahimik sa ingay ng paligid. Nilapitan siya ni Ramon. Ang mukha nito ay namumutla at ang mga mata ay puno ng desperasyon. Hinawakan niya ang balikat ni Maria. Ang kanyang mga daliri ay nag-iiwan ng mahigpit na presyur na tila ba nais niyang ilipat ang lahat ng kanyang bigat sa balikat ng kanyang asawa. Maria, please. Alam kong marami kang alam sa mga accounts ko. Tulungan mo akong ayusin ang mga records. Sabihin mo sa kanila na ikaw ang nag-aasikaso ng lahat na may pagkakamali lang sa encoding. Hindi ko kayang makulong. Maria, mamamatay ako ron. Ang bawat salita ni Ramon ay tila isang nakalalasong hamog na bumabalot sa pandinig ni Maria. Sa loob ng 10 taon, ito ang unang pagkakataon na inamin ni Ramon na may kinalaman siya sa mga accounts. Ngunit ginagawa niya lamang ito upang gawing kalasag si Maria. Ang pag-ibig na dati ay nag-aalab sa puso ni Maria ay wala nang iniwan, kundi mga abo na pilit na itinatangay ng hangin. Dahan-dahang inalis ni Maria ang kamay ni Ramon sa kanyang balat. Ang bawat daliri ni Ramon ay tila isang maruming marka na nais niyang burahin. Ramon, kailangan kong sumunod sa batas. Bilang pangunahing testigo, ang tanging magagawa ko ay sabihin ang totoo. At ang totoo ay ikaw ang pumipirma sa bawat dokumentong yan. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula kay Doña Carmen. You traitor! Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa iyo, ipinasok ka namin sa bahay na ito, binihisan, pinakain, at ngayon ay ilalaglag mo ang sarili mong asawa. Ang sigaw ng matanda habang dahan-dahang tumatayo, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Hindi kumibo si Maria. Sa halip kinuha niya ang kanyang bag at naghanda ng umalis upang makipagkita sa kanyang abogado na si Gabriel. Alam niyang sa mga oras na ito, si Gabriel ay naghahanda na ng mga huling ebidensya na hindi lamang magpapabagsak kay Ramon sa batas, kundi tuluyan ring magpapalaya sa kanya mula sa tanikala ng pagsasamang ito. Paglabas ni Maria sa gate ng mansyon, sinalubong siya ng katahimikan ng gabi. Ang bawat patak ng hamog sa kanyang balat ay tila isang basbas ng kalayaan. Ngunit bago pa man siya makapasok sa kanyang sasakyan, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Si Liza, ang kabit ni Ramon, ay nakatayo roon. Ang kanyang tiyan, na may munting umbok ay tila isang mapanuyang paalala ng kataksilan. Ang mukha ni Liza ay wala ng bahid ng kagandahan ng isang nagwagi, kundi puno ng pangamba. Maria, kailangan nating mag-usap. Hindi mo pwedeng hayaang makulong si Ramon. Paano ang anak ko? Paano ang kinabukasan namin? Tumingin si Maria sa babaeng nasa kanyang harap. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalala ng lahat ng gabing iniyakan niya ang pagkawala ng kanyang sariling pangarap na magkaroon ng anak. Ang bawat luhang dumaloy sa kanyang pisngi noon ay tila naging mga kristal ng katatagan ngayon. Ang anak mo, Liza, ay hindi ko pananagutan. Ngunit kung ako sa'yo, mas mag-aalala ako sa kung anong uri ng ama ang ibibigay mo sa kanya. Wika ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng awang hindi para kay Liza, kundi para sa sanggol na wala pang malay. Iniwan ni Maria si Liza na nakatayo sa dilim. Habang nagmamaneho siya palayo, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing bumabagsak sa kanyang paligid. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakbay patungo sa katarungan, isang mensahe mula kay Gabriel ang lumabas sa kanyang screen. Isang larawan ng isang lumang dokumento ng ospital mula sa nakalipas na 20 taon. Isang dokumentong magbubukas ng isang lihim na mas malalim pa sa kataksilan ni Ramon. Ang bawat salita sa dokumentong yon ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Maria. Ang katotohanan tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Ramon ay hindi lamang magwawasak sa kanyang pamilya, kundi tuluyang magbura sa bawat karapatang tinatamasa nito sa loob ng maraming taon. Sino ka ba talaga, Ramon? At hanggang saan ang kayang gawin ng iyong ina upang itago ang isang kasalanang
Mas malaki pa sa pagnanakaw. Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ng opisina ni Gabriel ay tila isang mabigat na hakbang ng panahon na nagpapaalala kay Maria na ang bawat sandali ng kanyang nakaraan ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Nakaupo siya sa harap ng malapad na lamesang kahoy, ang kanyang mga mata ay nakapako sa dilaw na papel na tila naging marupok na dahil sa katandaan. Ang bawat letra sa dokumentong yon ay tila mga anino na bumubulong ng isang katotohanang mas madilim pa sa kataksilan ni Ramon. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa iyo, Maria. Ngunit ang dokumentong ito ay hindi nagsisinungaling. Panimula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng lambing na tila nais magsilbing panangga sa sakit na idudulot ng kanyang mga salita. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang upuan, sapat lamang upang maramdaman ni Maria ang init ng kanyang presensya, ngunit may respeto pa rin sa kanilang distansya. Ramon is not a biological race. Ayon sa record na ito mula sa lumang archive ng ospital, ang blood type ng yumaomong biyenang lalaki at ang kay Ramon ay kailanman hindi magtutugma. Doña Carmen had an affair 25 years ago at si Ramon ang naging bunga nito. Ang bawat ari-arian, ang bawat sentimong ipinagmamalaki nila ay pag-aari ng tunay na tagapagmana ng pamilya, Reyes, ang kapatid sa labas ng yumaong patriarch na matagal nang pinalayas ni Doña Carmen. Tila tumigil ang paghinga ni Maria. Ang hangin sa loob ng silid ay naging kasing lamig ng yelo. 10 taon niyang ibinigay ang kanyang dangal, ang kanyang lakas, at ang kanyang buong pagkatao upang itaguyod ang pangalang Reyes. Nagtiis siya sa pang-aalipusta ni Doña Carmen dahil sa takot na mabahiran ang dangal ng pamilyang ito. Ngunit ang lahat ng iyon ay para sa isang huwad na turingan. Ang lalaking minaliit siya dahil sa kanyang kawalan ng boses at yaman ay siya palang pinakamalaking magnanakaw ng tadhana. Maria, are you okay? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang gumalaw patungo sa kamay ni Maria, ngunit tumigil din ito. Tila nag-aalangang baka mabigla ang babaeng nasa harap niya. Ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay tila isang munting kandila sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng damdamin ni Maria. Dahan-dahang itinaas ni Maria ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagtitiis ay ngayon ay nagliliyab sa isang uri ng puot na hinaluan ng matinding pagkadismaya. 10 taon, Gabriel. 10 taon akong naglingkod sa isang pamilyang wala namang tunay na pundasyon. Pinagmukha nila akong basura habang sila ay nakaupo sa tronong hindi naman sa kanila. This is more than just cheating, Gabriel. This is a total fraud. Hinawakan ni Gabriel ang isang tasa ng mainit na tsaa at dahan-dahang inilagay ito sa harap ni Maria. Ang pagtama ng tasa sa ibabaw ng lamesa ay lumikha ng isang banayad na tunog na tila nagpabalik sa katinoan ni Maria. Gagamitin natin ito, Maria. Hindi lang para mapawalang bisa ang inyong kasal, kundi para bawiin ang lahat ng puhunan at pagod na ibinuhos mo sa kumpanya. We will make them pay for every tear you shed. Naramdaman ni Maria ang isang mainit na bugso ng damdamin nang marinig ang salitang we. Sa buong buhay niya, siya ang laging tagapagtanggol, ang laging tagaayos ng problema ng iba. Ngayon, may isang taong nakatayo sa tabi niya, handang makipagdigma para sa kanyang katarungan. Ang pagtitig ni Gabriel ay may dalang pangako. Isang pangakong hindi siya muling mag-iisa sa dilim. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagpaplano, sa kabilang panig ng lungsod, ang mansyon ng mga Reyes ay tila isang libingan ng mga pangarap. Si Ramon ay nakaupo sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa upos ng kanyang sigarilyo. Ang bawat buga ng usok ay tila sumasagisag sa kanyang naglalahong kapangyarihan. Sa kanyang harap, si Doña Carmen ay tuliro, pabalik-balik sa paglalakad, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak sa kanyang telepono. Ramon, kailangan nating hanapin ang mga orihinal na papeles. Kapag nalaman ng kumpanya ang totoo,
Wala tayong mapupuntahan. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan mong paamuhin si Maria. Siya lang ang tanging paraan para malinis ang mga accounts at maitago ang ating nakaraan. Ang desperadong utos ni Doña Carmen, ang kanyang boses, ay tila isang tuyot na dahon na kinakalos ng hangin. Ngunit huli na ang lahat. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan sa labas, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng gate. Isang lalaking may dalang itim na briefcase ang bumaba. Ang kanyang bawat hakbang sa basang semento ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga naninirahan sa loob. Sa loob ng opisina ni Gabriel, kinuha ni Maria ang kanyang gamit upang umalis. Bago siya makarating sa pinto, naramdaman niya ang marahang paghawak ni Gabriel sa kanyang balikat. Ang presyur ng kamay nito ay tila isang tahimik na paalala na mayroon siyang masasandalan. Maria, bago ka umuwi, gusto kong malaman mo na hindi lang ito tungkol sa kaso. Mahinang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay may dalang bigat ng isang katotohanang matagal na niyang itinatago. Nais kong makita kang masaya, hindi dahil sa nais sa katuparan ng katarungan, kundi dahil nahanap mo na ang kapayapaang matagal mong ipinagkait sa iyong sarili. Napalingon si Maria. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang uri ng ritmo na hindi dulot ng takot, kundi ng isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang sandaling iyon ay naputol nang tumunog ang telepono ni Maria. Ang mensahe ay mula sa kanilang security system sa bahay. Isang video feed ang lumitaw sa kanyang screen. Nadatnan ni Maria ang imahe ni Ramon, na galit na hinahalughog ang kanyang mga gamit. Itinatapon ang bawat damit at bawat alaala niya sa sahig, habang hawak ang isang maliit na susi. Ang susi ng vault, kung saan nakatago ang huling ebidensya ng kanyang pagkatao. Ano ang gagawin mo, Ramon? Kapag nalaman mong ang susing iyan ay hindi nagbubukas ng kayamanan, kundi ng mismong impyernong ikaw ang nag-umpisa? Ang bawat piraso ng kanyang kasuotan na itinapon ni Ramon sa sahig ay tila mga pakpak ng sugatang ibon na bumabagsak sa madilim na silid. Sa maliit na screen ng kanyang cellphone, pinagmamasdan ni Maria ang bawat marahas na galaw ng kanyang asawa, ang pagbaliktad ng mga kutsyon, ang paghila sa mga luma niyang drawer, at ang pagtapon ng mga alaala na tila ba mga basura ang mga ito. Ang bawat gamit na tumatama sa tiles ay lumilikha ng tunog ng pagkawasak na tanging sa kanyang gunita lamang naririnig. Isang malakas na hudyat ng tuluyang pagguho ng kanilang tahanan. Naramdaman ni Maria ang mabilis na pintig ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga daliri na nakahawak sa cellphone ay nanginginig, hindi dahil sa takot na mahanap ni Ramon ang kanyang mga lihim, kundi dahil sa sakit na makitang ang tanging lugar na itinuring niyang kanlungan ay dinudungisan ng lalaking pinag-alayan niya ng buhay. Maria, kailangan mo nang bumalik. Hindi natin pwedeng hayaang masira pa niya ang mga ebidensyang natitira. Mahinahong sabi ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapag sa balikat ni Maria. Ang init nito ay tila isang matatag na pundasyon na pumipigil sa kanya na tuluyang mabuwal. Ang presensya ni Gabriel ay tila isang malamig na tubig na pumatay sa apoy ng kanyang pagkabahala. Tumingin si Maria kay Gabriel at sa gitna ng kanyang mga mata ay nakita ang isang uri ng katapatan na kailanman ay hindi niya naramdaman kay Ramon. Hayaan mo siya, Gabriel. Ang susing hawak niya ay hindi magdadala sa kanya sa kayamanan. Ang vault na yon ay hindi naglalaman ng pera. Naglalaman iyon ng katotohanang papatay sa kanyang pagkatao. Sa loob ng mansyon, si Ramon ay tila isang baliw na hayop na naghahanap ng huling malalapa. Ang pawis ay gumugulong sa kanyang mukha habang ipinapasok niya ang maliit na susi sa vault na nakatago sa likod ng kanilang wedding portrait. Ang bawat pag-ikot ng susi sa loob ng kandado ay tila isang mabigat na tibok ng panahon. Sa kanyang isipan, naniniwala siyang ang vault na ito ang huling pag-asa
upang maisalba ang kanyang kumpanya at ang kanyang dangal. Nang dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng vault, hindi mga ginto o tumpok ng pera ang bumungad sa kanya. Isang puting sobre lamang ang nakalagay sa gitna, tila isang nag-iisang saksi sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Sa ibabaw ng sobre, may nakasulat na maikling mensahe sa sulat kamay ni Maria. Ang katotohanan ay hindi libre, Ramon. Ngayon, kailangan mo nang magbayad. Sa labas ng silid, ang tunog ng mabibigat na hakbang sa pasilyo ay nagpatahimik sa paghinga ni Ramon. Bumukas ang pinto at pumasok si Maria, kasama si Gabriel. Ang suot ni Maria ay isang itim na Amerikana na nagpapakita ng kanyang bagong awtoridad. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot o pag-aalinlangan. Ang kanyang bawat hakbang sa sahig ay tila isang hatol na hindi na mababago. Nahanap mo ba ang hinahanap mo, Ramon? Tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kristal na humihiwa sa katahimikan. Ang sobrang hawak mo ay naglalaman ng resulta ng DNA test na ginawa ko noong nakaraang buwan. Hindi lang ang tungkol sa anak ni Liza, kundi ang tungkol sa iyo at sa iyong ina. Napako si Ramon sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahang binubuksan ng sobre. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa tabi ni Maria, na natiling nakatayo si Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng proteksyon para sa babaeng nasa kanyang piling. Ang ugnayan sa pagitan nila Maria at Gabriel ay tila isang tahimik na kumpas ng musika na nagbibigay ng lakas sa gitna ng kaguluhan. Habang binabasa ni Ramon ang mga dokumento, ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binawi ng huling hininga. Ang katotohanang siya ay hindi isang tunay na Reyes, at ang kanyang buong buhay ay isang malaking kasinungalingan ni Doña Carmen, ay tila isang dambuhalang alon na lumunod sa kanyang buong pagkatao. Maria, paano mo ito nagawa sa akin? Ang nanghihinang tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Napasandal siya sa pader. Ang dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagiging anak sa labas ay dahan-dahang nalukot sa kanyang palad. Tumingin si Maria sa kanyang asawa nang may malalim na pait. Hindi ko ito ginawa sa iyo, Ramon. Kayo ng ina mo ang gumawa nito sa inyong sarili. Pinili ninyong pumatay ng dangal ng iba para itayo ang inyong palasyo ng buhangin. Ngayon, hayaan mong panoorin ko ang pagguho nito. Sa gitna ng tensyon, si Gabriel ay lumapit ng bahagya kay Maria. Ang kanyang kamay ay marahang dumampi sa likod ni Maria. Isang senyales na oras na upang iwanan ang lahat ng ito. Ang boyka ng silid na punong-puno ng kalat at pagkawasak ay tila isang huling larawan ng kanilang nakaraan. Habang papalabas sina Maria at Gabriel, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Maria. Isang katanungang tila isang tinik na ayaw pa ring matanggal. Kung ang bawat pangarap na binuo ko sa loob ng 10 taon ay naglaho ng ganito kabilis, mayroon pa kayang matitirang puwang para sa isang bagong pag-ibig sa gitna ng mga guhong ito? O ang katarungan ba ay sapat na upang punan ang kawalan sa aking puso? Ang bawat hininga ni Liza ay tila isang kapos na huni ng ibon sa gitna ng silid, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Ramon. Ang pawis na gumugulong sa kanyang noo ay tila mga butil ng takot na nagsasabing hindi pa handa ang sanggol na lumabas sa mundong ito. Sa kabilang banda, si Ramon ay punong-puno ng pag-aalala na hinaluan ng kanyang likas na kayabangan. Tila ba ang bawat kilos niya ay isang palabas para sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ramon, ang sakit! Hindi ko na kaya! Ang nanginginig na tinig ni Liza, ang kanyang mukha ay namumutla na tila isang tuyong papel. Ang bawat pintig ng kanyang tiyan ay lumilikha ng isang mabigat na tensyon sa loob ng mansyon na tila ba ang bawat pader ay nakikiramdam sa paparating na krisis. Mabilis na binuhat ni Ramon si Liza. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala. Dinala kita sa pinakamahal na ospital. Doon sa St. Jude,
kung saan ang mga VIP lang ang tinatanggap. I'll make sure you and our son get the best treatment that money can buy. Wika ni Ramon. Ang kanyang boses ay tila isang paghahamon sa tadhana. Sa kanyang isipan, ang sanggol na ito ang huling baraha na magpapanatili sa kanya sa trono ng pamilya Reyes. Sumunod si Doña Carmen, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pananabik na makita ang kanyang apo. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, lumingon siya kay Maria na noon ay tahimik na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang titig ng matanda ay puno ng lason at pagmamaliit. Tila isang huling hudyat ng digmaan. Maria, mag-impake ka na ng mga basahan mo. Pag-uwi namin kasama ang tagapagmana ni Ramon, wala ka ng puwang sa bahay na ito. Isang kahihiyan ka lang sa pamilyang ito, isang baog na walang silbi. Better leave now before we throw you out like a stray dog. Ang malupit na utos ni Doña Carmen, ang boses nito ay tila isang tuyot na dahon na kinakalos ng malamig na hangin ng gabi. Nang marinig ang pagsasara ng pinto ng sasakyan sa labas, ang katahimikan ay bumalot sa mansyon. Isang uri ng katahimikang hindi nakakabaliw, kundi nagpapalaya. Dahan-dahang lumakad si Maria patungo sa gitna ng kanilang silid. Inabot niya ang kanyang malaking maleta mula sa ilalim ng kama. Ang bawat gamit na inilalagay niya sa loob ay tila isang bahagi ng kanyang lumang buhay na tinatalikuran na niya. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha na ngayon ay wala ng bakas ng pagtitiis. Ang bawat pindot niya sa keyboard ay tila isang huling hatol. Sa isang mabilis na utos, pinadala niya ang huling code para sa pag-lock ng lahat ng accounts, ang pag-freeze ng mga credit cards, at ang pagpasa ng lahat ng ari-arian sa kanyang bagong kumpanya. Ang bawat transaksyong lumalabas sa screen ay tila mga huling patak ng dugo mula sa isang kumpanyang matagal na niyang pinatatakbo sa dilim. It's done, bulong ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang mensahe mula kay Gabriel. Nandito na ang tunay na tagapagmana ng pamilya Reyes. Ang kapatid sa labas ng yumaong patriarch ay nasa bansa na at kasama namin ang mga orihinal na titulo ng lupa at testamento. All we need is your signal, Maria. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maria, mama. Tumayo siya at lumakad patungo sa malaking salamin. Hinubad niya ang kanyang lumang duster at isinuot ang isang kulay pulang damit na tila isang nagbabagang apoy sa gitna ng dilim. Ang bawat haplos ng tela sa kanyang balat ay tila isang paalala na siya ay muling isinilang. Tinanggal niya ang pagkakatali ng kanyang buhok, hinayaang bumagsak ang bawat hibla nito sa kanyang balikat at naglagay ng matapang na pulang lipstick na tila isang simbolo ng kanyang bagong kapangyarihan. Hindi na siya ang Maria na sunod-sunuran. Siya na ang Maria na may hawak ng tadhana ng lahat. Sa kabilang panig ng lungsod, sa marangyang lobby ng ospital, si Ramon ay nakatayo sa tapat ng cashier nang may malawak na ngiti. Ang bawat galaw niya ay tila sinasabing siya ang hari ng mundong ito. Inabot niya ang kanyang itim na VIP credit card sa babaeng nasa likod ng counter, habang ang mga kamag-anak ni Liza ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. "I swipe mo na yan! I want the presidential suite for Liza. I don't care how much it costs, as long as my son is safe." Ang mayabang na utos ni Ramon. Ngunit nang ipasok ng cashier ang card sa makina, ang katahimikan sa loob ng lobby ay tila naging kasing lamig ng yelo. Ang bawat segundong paghihintay ay tila isang taon para kay Ramon. Ang mukha ng cashier ay biglang nagbago, mula sa paggalang patungo sa pagkalito. "Sir, I'm sorry pero decline po ang card ninyo. Sabi po dito, the account has been permanently frozen by the primary holder due to suspicious activity. Do you have another way to pay the 500,000 peso deposit?" Napawi ang nangiti sa mga labi ni Ramon. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang pilit na kinukuha ang isa pang card mula sa kanyang pitaka. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol
na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang palasyo ay nagsimula ng gumuho at sa sandaling ito, ang tanging bagay na mas masakit sa kahihiyan ay ang katotohanang wala siyang matatatakbuhan. Ano ang pakiramdam, Ramon? Naturingan kang hari, ngunit sa isang iglap ay naging pulubi sa harap ng mga taong pilit mong pinapahanga. Ang maliit na makina sa ibabaw ng counter ay nagpakita ng mapulang liwanag, isang tahimik, ngunit matalim na hatol na nagpabagsak sa balikat ni Ramon sa harap ng maraming tao. Ang bawat segundong lumilipas sa gitna ng katahimikan ng lobby ng ospital ay tila isang mabigat na pasanin, habang ang mga bulong ng mga taong nakapaligid ay nagsisimulang gumapang sa kanyang pandinig, tila mga maliliit na insekto. Ang bangungot ng kahihiyan ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao, habang ang pawis ay patuloy na gumugulong sa kanyang sentido, nag-iiwan ng malagkit na pakiramdam ng pagkatalo. Hindi maaari. Subukan mo ulit. Baka sira ang linya ninyo. Ang pasigaw na utos ni Ramon, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon. Ngunit ang cashier ay umiling lamang nang may bahid ng pagkaawa na mas masakit pa sa anumang sampal. I'm sorry sir, but the bank has officially blocked all transactions for this account. Ang advice po sa amin ay hindi na valid ang card na ito. Mahinahong paliwanag ng babae habang iniuurong ang card pabalik kay Ramon. Tila ba isa itong piraso ng walang silbing plastic. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang bawat pagtama ng takong ng sapatos sa makintab na sahig ng ospital ay lumikha ng isang matatag at mapagmataas na ritmo. Tila bawat hakbang ay isang pako sa kabaong ng dangal ni Ramon. Ang mga tao ay dahan-dahang tumabi upang magbigay daan sa isang babaeng tila nagdadala ng sarili nitong liwanag. Si Maria, suot ang kanyang kulay pulang damit na tila isang nagbabagang apoy. Lumakad si Maria nang may kumpiyansang kailanman ay hindi nakita ni Ramon sa loob ng 10 taon. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa ilalim ng mga ilaw ng ospital. Sa kanyang likuran ay nakatayo si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng proteksyon at lakas kay Maria. Hindi sira ang makinang Ramon. Ang katotohanan ay wala ka ng perang pambayad dahil ang lahat ng pinagkukunan mo ay opisyal ko nang binawi. Ang boses ni Maria ay tila isang malamig na kristal na humihiwa sa mainit na hangin ng lobby. Napatitig si Ramon sa kanyang asawa. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa gulat. Maria, anong ginagawa mo rito? At bakit ka ganyan manamit? Anong ibig mong sabihin na binawi mo ang lahat? Ngumiti si Maria, isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng counter. Ang kumpanyang pinapatakbo mo, ang bahay na tinitirhan niyo ni Doña Carmen, at maging ang bawat sentimong ginagamit mo para sa mga luho ni Liza ay nasa ilalim ng aking pangalan. Ako ang tunay na may-ari ng bawat ari-ariang ipinagyayabang mo. At ngayon, opisyal ko nang tinatapos ang iyong access sa aking yaman. Si Doña Carmen, na noon ay nakatayo sa gilid, ay biglang sumigaw at nagtatakbo patungo kay Maria. Ikaw na ahas ka. Magnanakaw. Paano mo nagawang lokohin ang anak ko? Ibinigay namin sa iyo ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit habang pilit na inaabot ang mukha ni Maria. Ngunit mabilis na humarang si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagbabala ng isang tahimik na awtoridad. Huwag po kayong magkakamaling saktan siya, Doña Carmen. Ang bawat sentimong ginastos ninyo sa loob ng 10 taon ay galing sa pawis ni Maria na inyong binaliwala. Ang tunay na magnanakaw dito ay ang mga taong kumuha ng lahat mula sa kanya at tinuring siyang basahan. Ang matigas na pahayag ni Gabriel, napaluhod si Ramon sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo habang ang mga dokumentong ipinakita ni Maria ay tila mga hatol na hindi na mababago. Ang lahat ng kanyang kayabangan
ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malalim na hukay ng kawalan. Tinangka niyang hawakan ang laylayan ng damit ni Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. "Maria, please. Ang anak ko. Kailangan ni Liza ng operasyon. Kahit ngayon lang, tulungan mo kami. Huwag mong idamay ang inosenteng sanggol." Ang pagmamakaawa ni Ramon, ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Dahan-dahang inurong ni Maria ang kanyang paa. Iniiwasan ang maruming dampi ng kamay ni Ramon sa kanyang kasuotan. Ang bawat hibla ng kanyang pag-ibig noon ay tuluyan ng naging abo. Ang bawat pagpili ay may katumbas na pananagutan, Ramon. Pinili ninyong saktan ako. Kaya ngayon ay harapin ninyo ang bunga ng inyong mga ginawa. Sa gitna ng tensyong iyon, isang pintuan sa dulo ng pasilyo ang bumukas at lumabas ang isang doktor na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Ang bawat hakbang nito patungo sa kanila ay tila isang bagong banta ng masamang balita. "Mr. Ramon Reyes, kailangan po nating isagawa ang operasyon kay Ma'am Liza sa lalong madaling panahon, ngunit may malaking problema. Ang pasyente ay nangangailangan ng blood transfusion dahil sa matinding pagdurugo at ang kanyang blood type ay O negative, isang napakabihirang uri ng dugo. Wala po kaming stock sa blood bank sa ngayon." Ang pahayag ng doktor. Tumingin ang doktor kay Ramon nang may pag-asa. "Kayo po ba ang ama ng bata? Karaniwan ay nagtutugma ang dugo ng ama o malapit na kamag-anak. Kung maaari po ay sumama kayo sa akin para sa mabilisang pagsusuri." Tumayo si Ramon, tila nakahanap ng isang munting pagkakataon para maging bayani sa harap ni Maria. "Ako ang ama. Kunin niyo ang dugo ko. Kahit gaano karami, ibibigay ko para sa anak ko." Ngunit si Maria ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa folder na hawak ni Gabriel. Sa loob ng folder na yon ay ang resulta ng DNA test na lihim niyang ipinagawa sa tulong ng mga record sa klinika ni Liza. Isang mapait na katotohanan ang nanatiling nakatago sa kanyang labi. Isang katotohanang mas masakit pa sa kawalan ng pera. Samantalang naglalakad si Ramon kasama ang doktor, naramdaman ni Maria ang isang malalim na hapdi sa kanyang puso para sa sanggol na wala pang malay. Ang katanungang bumabagabag sa kanya ay hindi kung maililigtas ba ang bata, kundi kung ano ang magiging mukha ng mundo ni Ramon sa sandaling malaman niya ang resulta ng pagsusuri ng dugo na magpapatunay na ang lahat ng kanyang isinakripisyo para sa pamilyang ito ay itinayo sa isang panibagong kasinungalingan. Handa ka na bang malaman ang huling katotohanan, Ramon? O mas pipiliin mo pang mamatay sa gitna ng iyong sariling mga panlilinlang? Ang bawat segundo ng paghihintay sa loob ng malamig na pasilyo ng ospital ay tila isang mabigat na pasanin na dahan-dahang dumudurog sa natitirang kumpiyansa ni Ramon. Ang amoy ng gamot at ang maputlang liwanag ng mga ilaw sa kisame ay nagbibigay ng isang nakakalunod na pakiramdam, habang ang bawat pagdaan ng mga nurse ay tila mga anino ng katotohanang hindi pa niya handang harapin. Nakatayo si Ramon sa tapat ng pinto ng laboratorio. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang mamahaling pantalon. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Sa hindi kalayuan, nanatiling nakatayo si Maria sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang kulay pulang damit ay tila isang matapang na pahayag ng kalayaan sa gitna ng mapusyaw na paligid. Pinagmamasdan niya si Ramon ng may malalim na pait, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkaawa sa isang lalaking binuo ang kanyang buong pagkatao sa itaas ng mga buhangin ng kasinungalingan. Naramdaman ni Maria ang banayad na pagdampi ng siko ni Gabriel sa kanyang braso, isang tahimik na suporta na nagpapaalala sa kanya na tapos na ang kanyang panahon ng pagiging martir. Bumukas ang pinto ng laboratorio at lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan habang nakatingin sa hawak na dokumento. Ang bawat hakbang nito patungo kay Ramon ay tila isang mabagal na martsa ng tadhana. Ang katahimikan sa pasilyo ay naging kasing talas
ng isang patalim na handang humiwa sa anumang oras. Mr. Ramon Reyes, mayroon po tayong seryosong problema sa resulta ng inyong pagsusuri. Ang panimula ng doktor, ang kanyang boses ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na pag-asa ni Ramon. Sinuri namin ang inyong dugo at ito ay type AB. Ang pasyenteng si Liza ay type O at ang sanggol na kapapanganak pa lang ay type O rin. Sa usaping medikal at biolohikal, imposibleng kayo ang ama ng batang ito. Ang isang magulang na may type AB ay hindi maaaring magkaroon ng anak na type O. Tila tumigil ang tibok ng puso ni Ramon. Ang bawat salita ng doktor ay tila mga dambuhalang alon na humahampas sa kanyang pandinig, nagpapamanhid sa kanyang buong katawan. Ano? Doc, baka nagkamali kayo. Baka nagkapalit ng sample? I am the father. I've spent everything for this child. Ang pasigaw na sagot ni Ramon. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Umiling ang doktor ng may formal na mukha. Wala pong pagkakamali, sir. Ang siyensya ay hindi nagsisinungaling. Hindi po kayo maaaring maging donor ng dugo para sa bata at lalong hindi po kayo ang ama. Sa gitna ng kaganapang ito, si Doña Carmen ay biglang napasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat bago dahan-dahang pumikit at nawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig nang walang anumang babala, tila isang rebultong gumuho dahil sa sariling bigat ng kahihihiyan. Ngunit si Ramon ay hindi gumalaw upang tulungan ang kanyang ina. Sa halip, tumakbo siya patungo sa silid kung saan nagpapahinga si Liza. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa nagngangalit na puot. Binuksan ni Ramon ang pinto ng silid ni Liza nang may marahas na galaw, dahilan upang magising ang babaeng kakalabas lang mula sa operasyon. Liza, sabihin mo sa akin ang totoo. Kaninong anak ito? Pinagmukha mo akong tanga. I gave you a car, a condo, everything. Sabihin mo. Sigaw ni Ramon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa dulo ng kama ni Liza. Tumingin si Liza sa kanya. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pagkukunwari o pagmamahal. Ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng yelo at isang mapanuyang ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bakit ako aamin, Ramon? Ang akala ko ba ay matalino ka? Wala ka ng pera, Ramon. Narinig ko ang usapan sa labas kanina. Bakit pa ako magpapanggap na mahal kita kung wala ka na palang maibibigay sa akin? Ang batang ito ay anak ng lalaking tunay na nagmamahal sa akin, hindi ng isang lalaking tulad mo na ang tanging alam ay bumili ng atensyon. Ang bawat salita ni Liza ay tila mga pako na bumaon sa puso ni Ramon. Napaluhod siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang sariling buhok habang ang kanyang paghinga ay nagiging gurgulho ng isang taong nalulunod sa sariling pait. Sa labas ng silid, nakita niya si Maria na nakatayo sa likod ng salamin, tahimik na nakamasid. Walang halakhak sa mukha ni Maria, tila isang malalim na katahimikan lamang ng isang taong sa wakas ay nakalaya na mula sa isang mahabang bangungot. Halika na, Maria. Tapos na ang lahat dito. Mahinahong bulong ni Gabriel habang dahan-dahang inilalapat ang kanyang kamay sa likod ni Maria upang gabayan ito palayo. Ang presensya ni Gabriel ay tila isang banayad na sikat ng araw pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Naglakad silang magkasama patungo sa exit ng ospital. Ang bawat hakbang ni Maria ay tila mas magaan kaysa sa nauna. Sa labas, ang ulan ay tumigil na at ang amoy ng basang lupa ay nagbibigay ng isang sariwang panimula. Ngunit bago pa man sila makarating sa sasakyan, tumunog ang cellphone ni Ramon na naiwan sa upuan sa pasilyo kanina. Dahil sa kaguluhan, si Maria ang nakapansin nito. Isang tawag mula sa kanilang pampamilyang abogado sa probinsya. Hindi napigilan ni Maria na sagutin ito. Hello? Si Maria ito. Ma'am Maria, kailangan ninyong malaman. May lumabas na mga bagong ebidensya
mula sa mga dating kasambahay ni Doña Carmen. May hawak silang DNA test ng yumaong patriarch. Si Ramon ay hindi tunay na anak ni Don Francisco Reyes. Ibig sabihin, wala siyang anumang karapatan sa pamana o kahit sa pangalang ginagamit niya. At dahil dyan, ang mansyon ay opisyal ng kukunin ng gobyerno at ng tunay na tagapagmana na kasama ni na Attorney Gabriel ngayon. Ibinaba ni Maria ang telepono. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Lumingon siya sa gusali ng ospital kung saan naiwan ang isang lalaking wala ng pangalan, wala ng yaman, at wala ng pamilya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang buntong hiningang naglalaman ng 10 taon ng sakit na sa wakas ay tuluyan ng pinalaya ng hangin. Paano mo haharapin ang bukas, Ramon, kung ang mismong aninong sinusundan mo ay hindi pala sayo? At ako, handa na ba akong maglakad sa landas na hindi na kailangang lumingon pa sa nakaraan? Ang bawat pagmulat ng mga mata ni Doña Carmen sa loob ng karaniwang ward ng ospital ay tila isang malupit na paalala ng kanyang mabilis na pagbagsak mula sa kinalalagyan niyang trono. Ang amoy ng disinfectant at ang ingay ng ibang mga pasyenteng naghihirap sa paligid ay tila mga dagok sa kanyang natitirang dangal. Wala na ang presidential suite, wala na ang mga nurse na handang sumunod sa bawat pitik ng kanyang daliri. Ang bawat buntong hininga niya ay puno ng pait habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak sa manipis at magaspang na kumot ng ospital. Nasaan si Ramon? Bakit wala pa siya rito? Ang nanginginig na tanong ni Doña Carmen sa hangin, ngunit tanging ang tunog ng pag-ikot ng bentilador sa kisame ang sumagot sa kanya. Ang bawat ikot nito ay tila isang paalala ng oras na unti-unting umuubos sa kanilang huling pag-asa. Samantala, sa harap ng malaking gate ng mansyon na dati ay simbolo ng kapangyarihan ng mga Reyes, nakatayo si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang pinagmamasdan ang mga tauhan na naglalabas ng kanyang mga kagamitan. Ang bawat maleta at kahon na inilalapag sa labas ng bakod ay tila mga piraso ng kanyang buhay na itinatapon na parang basura. Ang bawat pagtama ng mga gamit sa semento ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na yuyunig sa kanyang buong pagkatao. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Akin ang bahay na ito. Ako ang anak ni Don Francisco Reyes. Sigaw ni Ramon. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang desperadong tinig na nawawala sa malawak na kalsada. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng mansyon. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa aspalto ay tila isang hudyat ng katarungan. Bumaba si Maria. Suot ang isang simpleng puting bestido na nagpapakita ng kanyang kalinisan at bagong simula. Kasama niya si Gabriel na ang bawat galaw ay puno ng proteksyon at pag-aaruga para sa babaeng nasa kanyang piling. Ang presensya ni Gabriel ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay ng lakas kay Maria upang harapin ang huling yugto ng kanyang nakaraan. Stop this drama, Ramon. Ang bahay na ito ay hindi kailanman naging sayo dahil hindi ka kailanman naging isang tunay na Reyes. Mahinahong sabi ni Maria. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na hangin na nagpapatahimik sa nagngangalit na damdamin ni Ramon. Inabot ni Maria ang isang dokumentong may selyo ng korte. Tapos na ang lahat. Ang divorce ay opisyal na at ang kumpanyang pinaghirapan ko ay nasa ilalim na ng aking ganap na kontrol. Kayo ni Doña Carmen ay kailangang lisanin ang property na ito sa loob ng 1 oras. Mahihiling mo. Lumingon si Ramon kay Maria. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsusumamo na hinaluan ng puot. Maria, please. Asawa mo ako. May pinagsamahan tayo. Huwag mo kaming itapon sa kalsada na parang mga hayop. Paano ang nanay ko? May sakit siya. Dahan-dahang lumapit si Maria kay Ramon. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan niya nang may pagsamba, ngunit ngayon ay tila wala ng anumang halaga.
10 taon akong naging hayop sa paningin ninyo, Ramon. 10 taon ninyong kinuha ang bawat patak ng aking dugo at pawis habang tinatawag ninyo akong walang silbi. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay wala sa kalingkingan ng bawat gabing iniyakan ko ang kawalan ninyo ng puso. Naramdaman ni Maria ang mainit na kamay ni Gabriel na humawak sa kanyang siko. Isang munting haplos na nagpapaalala sa kanya na hindi na siya kailangang lumaban ng mag-isa. Sa sandaling iyon, ang bawat hapdi sa puso ni Maria ay tila dahan-dahang pinapawi ng isang uri ng pag-ibig na kailanman ay hindi niya naranasan kay Ramon. Isang pag-ibig na nakabatay sa respeto at tunay na pagkilala sa kanyang halaga. Isang sulyap ang naganap sa pagitan nila ni Gabriel. Isang pagtitig na puno ng pangako na mula sa araw na ito, ang bawat luha ay mapapalitan na ng ngiti. Halika na, Maria. Hayaan na natin silang harapin ang bunga ng kanilang sariling mga tanim. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang himig ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Habang naglalakad silang magkasama patungo sa sasakyan, nadatnan nila si Doña Carmen na kadarating pa lamang sakay ng isang lumang taxi. Ang pagbaba ng matanda sa sasakyan ay tila isang eksena mula sa isang trahedya. Nang makita niya ang kanyang mga gamit sa kalsada, muling sumabog ang kanyang galit. Maria, ipapapatay kita. Isusumpa kita hanggang sa kabilang buhay. Magnanakaw ka. Inagaw mo ang lahat sa amin. Ang hysterical na sigaw ni Doña Carmen habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Maria. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang sigaw ay tila isang walang saysay na huni ng hangin. Walang sinuman sa mga taong dumadaan ang nakisimpatya sa kanya. Pumasok si Maria sa loob ng sasakyan at huling sinulyapan ang mansyon na naging kulungan niya sa loob ng isang dekada. Ang bawat pader nito ay saksi sa kanyang pagdurusa. Ngunit ngayon, ang bawat pintuan nito ay bukas na para sa kanyang paglaya. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang umaalis, nakita niya sa rearview mirror ang imahe ni Ramon at Doña Carmen na nakatayo sa gitna ng kanilang mga kalat. 2 taong nawalan ng lahat dahil sa sariling kasakiman. Naramdaman ni Maria ang isang malalim na pakiramdam ng kagaanan. Tila isang mabigat na semento ang naalis sa kanyang dibdib. Pinahinga niya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel habang pinagmamasdan ang mga puno sa gilid ng kalsada na mabilis na lumalampas. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang huling alaala ang pumasok sa kanyang isipan, isang lumang pangako na ginawa niya sa kanyang sarili noong siya ay nagsisimula pa lamang. Nakuha ko na ang aking katarungan, ngunit sapat na ba ito upang mabura ang lahat ng bakas ng sakit? O ang tunay na hamon ay ang pagharap sa isang bukas na wala nang kailangang patunayan sa kahit kanino? Paano ko tuturuan ang aking pusong tumibok muli nang walang halong kaba sa piling ng isang lalaking tila ipinadala ng langit upang hilumin ang bawat sugat na aking dinala? Ang bawat butil ng tubig mula sa langit na tumatama sa luma at kinakalawang na bubong ng maliit na paupahang silid ay tila mga paalala ng bawat pagkakataong sinayang ni Ramon. Ang loob ng silid ay masikip, amoy ng amag, at nang nagsasabog na kawalan ng pag-asa. Si Ramon ay nakaupo sa sahig, ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga mamahaling relo ay ngayon ay puno ng mga kalyo at dumi mula sa pagtatrabaho sa construction site. Ang bawat hapdi ng kanyang mga kalamnan ay wala sa kalingkingan ng hapdi ng kanyang nasirang dangal. Sa kabilang sulok, si Doña Carmen ay nakahiga sa isang manipis na kutsyon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kisame habang ang kanyang bibig ay walang tigil sa pagbulong ng mga panunumbat. Kasalanan mo ito, Ramon. Kung hindi ka naging pabaya, hindi tayo hahantong sa ganitong uri ng buhay. Isang kahiyahiyang bagay para sa isang tulad ko ang tumira sa lugar na ito na tila ba isang kulungan ng mga daga. Ang bawat salita ng matanda
ay tila mga uod na kumakain sa natitirang pasensya ni Ramon. Tumahimik na kayo, ma. Ang nangihinang sagot ni Ramon. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na balon na wala nang maibibigay na tubig. Wala na tayong pangalan, wala na tayong pera, at higit sa lahat, wala na tayong Maria na magliligtas sa atin sa tuwing tayo ay nadarapa. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang gusaling gawa sa salamin at bakal na sumasalamin sa ganda ng dapit hapon, nakatayo si Maria sa harap ng kanyang malawak na bintana. Ang kanyang suot na itim na bestido ay nagpapakita ng kanyang bagsik at awtoridad bilang bagong CEO ng kumpanyang siya mismo ang nagpalago sa dilim. Ang bawat ilaw ng lungsod na nagsisimulang magningning ay tila mga bituin na sumasaksi sa kanyang tagumpay. Wala nang bakas ng pagod o takot sa kanyang mukha. Tila ba ang bawat luhang dumaloy sa kanyang mga pisngi noon ay naging mga kristal ng katatagan. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kanyang opisina. Ang bawat hakbang ng pamilyar na sapatos sa makintab na sahig ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso sa isang paraang hindi nakakabalisa. Si Gabriel. Pumasok ang lalaki, dala ang isang pumpo ng mga sariwang bulaklak na ang bango ay agad na pumuno sa buong silid. Tila ba ang bango nito ay isang gamot na nagpapahila sa huling bakas ng pait ng nakaraan. Tapos na ang board meeting, Maria. Everyone is impressed. You've officially reclaimed what is yours, and more. Ang boses ni Gabriel ay tila isang mainit na himig na bumabalot sa buong pagkatao ni Maria. Lumapit ang lalaki sa kanya, sapat lamang upang maramdaman ni Maria ang init ng presensya nito. Ngunit may sapat na distansyang nagpapakita ng malalim na respeto. Tumingin si Maria kay Gabriel at sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa mga mata nito. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna. Thank you, Gabriel, for everything. I don't think I could have done this without your silent support. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay at marahang inayos ang isang hibla ng buhok ni Maria na humarang sa kanyang mukha. Ang dampi ng kanyang mga daliri sa balat ni Maria ay tila isang kumpas ng kuryente na nagdadala ng matinding kilig, isang uri ng emosyong matagal nang kinalimutan ng kanyang puso. You did this yourself, Maria. I was just the witness to your greatness, and I hope to be the witness to your happiness too for a very long time. Ang bangungot ng 10 taon ay tila dahan-dahang natutunaw sa init ng titig ni Gabriel. Sa bawat pintig ng puso ni Maria, nararamdaman niya ang unti-unting paghilom ng mga sugat. Ang katarungan ay nakamit na niya. Ang mga kaaway niya ay nasa putikan na. Ngunit ang tunay na tagumpay ay ang muling pagbukas ng kanyang puso para sa isang lalaking handang mahalin siya nang walang anumang kapalit. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa abot-tanaw, iniwan ni Maria at Gabriel ang opisina nang magkahawak kamay. Ang bawat paglapat ng kanilang mga palad ay tila isang pangako ng isang bagong kabanata. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng elevator, isang huling kaisipan ang sumagi sa isipan ni Maria habang nakatingin sa kanyang kamay na wala ng singsing ng nakaraan. Ang katarungan ay nagbigay sa akin ng kapangyarihan, ngunit ang pag-ibig ba na ito ang magbibigay sa akin ng tunay na kapayapaan? O sadyang ang bawat sugat ay may naiiwang marka na kahit ang pinakamatamis na halik ay hindi kayang tuluyang mabura? Handa na ba akong harapin ang bukas nang hindi na iniisip ang bawat anino ng kahapon na pilit pa ring kumakapit sa aking mga panaginip? Ang bawat sikat ng araw na tumatama sa malawak na hardin ng bagong tahanan ni Maria ay tila isang banayad na haplos ng tadhana. Nagpaparamdam sa kanya na ang mahabang gabi ng kanyang pagdurusa ay tuluyan ng natapos. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at ang malinis na hangin na nagmumula sa mga luntiang puno ay nagbibigay ng isang uri ng katahimikan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nakaupo siya sa isang puting upuan, hawak ang isang tasa ng tsa
habang pinagmamasdan ang kawalan ng may mapayapang ngiti. Sa kabilang panig ng lungsod, ang buhay ay hindi naging madali para sa mga taong minsang nagpahirap sa kanya. Ayon sa mga huling balita, si Ramon ay patuloy na nagtatrabaho bilang isang kargador sa palengke. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging panulat at baso ng alak ang hawak ay ngayon ay puno na ng mga sugat at paltos. Si Doña Carmen naman ay nananatiling nakakulong sa kanilang maliit na silid. Ang kanyang tanging libangan ay ang muling balikan ang mga lumang litrato ng kanilang nakaraan, habang ang kanyang boses ay tuluyan ng nanghina sa kakasigaw sa kawalan. Ang katarungan ay hindi dumating sa anyo ng madugong paghihiganti, kundi sa anyo ng pagbabalik ng bawat tao sa kung ano ang tunay nilang halaga. Naramdaman ni Maria ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang nito sa damuhan ay tila isang himig na nagpapatibok sa kanyang puso ng may kagalakan. Si Gabriel. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang ipinatong ang kanyang Amerikana sa mga balikat ni Maria upang protektahan ito sa malamig na simoy ng hangin. Ang bawat galaw ni Gabriel ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang iparamdam kay Maria na siya ay minamahal at pinapahalagahan. Nakahanda na ang lahat para sa ating pag-alis, Maria. Ang bagong proyekto sa probinsya ay naghihintay na sa iyong pamumuno, mahinahong sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang pangako ng isang mas maliwanag na bukas. Ngunit bago tayo umalis, mayroon akong isang bagay na nais ibigay sa iyo. Inilabas ni Gabriel ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi ito naglalaman ng isang mamahaling singsing na tila isang tanikala, kundi isang susi. Isang susi para sa isang foundation na itinayo niya sa pangalan ni Maria upang tulungan ang mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Ito ang iyong legacy, Maria. Ang iyong sakit ay magiging gamot para sa iba. Naramdaman ni Maria ang pag-init ng kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Hinawakan niya ang kamay ni Gabriel. Ang paglapat ng kanilang mga palad ay tila isang huling pako na nagsara sa kabanata ng kanyang nakaraan. Sa bawat pintig ng kanyang puso, nararamdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Hindi ang paglimot sa ginawa sa kanya, kundi ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa bigat ng galit upang makagawa ng puwang para sa bagong pag-ibig. Salamat, Gabriel. Salamat sa pagtuturo sa akin na hindi lahat ng pag-ibig ay sumasakal at hindi lahat ng sakripisyo ay kailangang mauwi sa sakit, bulong ni Maria, habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Habang ang araw ay tuluyang nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid, iniwan ni Maria at Gabriel ang hardin ng may matatag na hakbang. Ang bawat alaala ng 10 taon ng pagtitiis ay tila mga aninong naglalaho sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Ang katarungan ay nakamit na, ang kumpanya ay matatag na, at ang puso ni Maria ay sa wakas ay nakahanap na ng kanyang tunay na tahanan. Ang kwento ni Maria Reyes ay hindi lamang kwento ng paghihiganti, kundi kwento ng muling pagkabuhay. Isang paalala sa bawat babaeng nakikinig na ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng taong hindi marunong tumingin sa iyong ganda, kundi ng iyong sariling kakayahang tumayo mula sa pagkakadapa at maglakad patungo sa liwanag ng may taas noong dangal. Nahanap ko na ang aking kapayapaan at sa piling ng lalaking ito, alam kong ang bawat bukas ay hindi na muling magiging isang bangungot, kundi isang matamis na katotohanang karapat-dapat kong ipaglaban hanggang sa huli.